So hindi tayo makagawa ngayon masyado ng mga vlog. Hindi ko masagot pa yung mga comment na plano ko sanang gawa ng vlog. Kasi wala pa rin kaming maayos sa pahinga. Dahil sabi ko nga sa inyo, may nakabakasyon pa kami. And isang araw lang yung day off namin. So isang araw lang ngayon yung day off ko. So pagkagising kaninang umaga, nagluto ako. And then nakatulog ulit ako ngayong hapon. Hindi din naman ako lumabas na kasi kahapon after nung milking namin ng 5, nag-grocery na ako. So parang pinuyat ko na yung sarili ko kahit na wala pang tulog. Tapos konting idlip lang, diretso trabaho na ulit. Kasi yun nga yung sinasabi ko nga sa inyo, yun yung mahirap dito na ang iniisip naman ng iba, kapag sinasabi ko yun, sasabihin ng iba, ba't nagsasalita ka na hindi maganda sa company? Hindi nyo po kasi naintindihan eh. Madalas po, doon sa mga matatagal na dito sa channel natin, na ang sinasabi ko, yung mga good side. Dito, syempre, we are grateful na may trabaho tayo. Lagi ko sinasabi sa inyo na, swerte pa rin tayo kasi may trabaho tayo. Compare sa iba, na hindi na na-renew, walang malipatan, mapapauwi na. Totoo po yun. Tama po kayo doon. Yung mga sinasabi ko nga po kasi about dito sa amin is yung mga magagandang bagay. Kasi doon tayo nakafocus. Kasi kung iisipin ko yung mga hindi magandang pangyayari din dito at mga nangyayari, ang iisipin ng iba, napaka-negative kong tao. Kaya yung sinishare ko sa inyo, yun yung mga magagandang tinitingnan ko na lang dito. Pero sabi ko nga po sa inyo, dahil nga marami ang nakakapanood ng mga vlog natin na ang sinasabi ko nga lang po is yung mga bagay na tinitingnan ko na positive sides dito sa bilang isang farm worker. Gaya ng murang bahay at yung pathway to PR at yung kahit papano ay nakakapag-vlog tayo dito. Pero yung mga negative sides, hindi na sila nagtatanong, Sir, ano naman po yung negative sides? Sir, magkano naman po salary dyan? Sir, bayad po ba ang holiday? Bayad po ba ang OT? Sir, ano pa po ba yung mga hindi Kasi yung iba, alam niyo man ng Pilipino, laging madalas sinasabi nila, kahit na anong trabaho kakayanin ko. Madalas sinasabi nila, Sir, wala po akong experience. Kailangan ko po ng LMIA. Pwede po ba ako dyan? Alam niyo po, ang isang taong naghahanap ng LMIA, kahit na anong salita, talagang masasabi nila. Dahil nga sa kailangan nila ng LMIA, kailangan nila ng status. So, hindi na nila tinitingnan kung ano yung mga bagay na hindi maganda. Nakapokus lang sila doon sa LMIA. Ngayon, pag nakuha na yung LMIA, nakapasok na, may work permit na, at nalaman na nila yung mga negative sides, doon na nagbabago ang isip ng mga yan. Na dyan na yung sasabihin nila, hindi pala ako magtatagal dito. Hindi ko pala kaya. So, may 2 years pa naman akong working permit. 83 months pa lang naman nagagamit. 86 months pa lang nagagamit. Hanap na lang uli ako ng panibago. Doon po nagsisimula yung problema. Kaya nga po, gusto ko sanang i-share sa inyo para hindi kayo nakapokus lang doon sa mga positive sides. Hindi porket isinishare ko sa inyo yung mga bagay na negative sides, dinidiscourage ko na po kayo. So sana maging open-minded po kayo. Kasi may nabasa kong, isang comment lang naman yung nabasa ko. Sabi niya, ba't nagsasalita ka na ngayon ng hindi maganda? Or parang sinisiraan mo na yung company. Sabi ko, ano ba naman to si kabayan? Never pa ako nagsalita ng mga pangit na bagay dito sa company. Sabi ko nga po sa inyo, kung papanoorin nyo at kung matagal na po kayo dito sa channel ko, lagi kong sinasabi sa inyo yung mga bagay na tinitingnan ko, doon ako nakapokus sa magaganda. Kung napanood nyo itong vlog na to, Farm Worker Salary in Canada, basahin nyo po yung mga comments diyan. Yung oras namin dyan, pumapalo kami ng 156 hours in 2 weeks. Maraming comments dyan. Ang sabi ng mga kababayan natin, Sir, 156 hours in 2 weeks. Overwork na kayo niyan, sabi ng mga nagko-comment. And then hindi binabayaran yung existing hours which is dapat is overtime na yung bayad doon. So, hindi ako nagre-reply. Bakit? Kasi pag nag-reply ako doon, ang magiging tingin ng ibang kababayan natin is negative. So, parang ang iisipin nila, si Ferds nagsasabi ng negative dito sa company. Hindi po ganon. Ang point po dito,
Sabi ko nga, kaya hindi ko sinasagot yung mga ganong klase ng tanong kasi isipin nila napaka-ungrateful ko. Kaya nga lagi ko po sinasabi sa inyo, kabayan, hindi perpekto itong company namin pero nakatingin na lang ako, nakapokus na lang ako dun sa mga positive sides na nakukuha ko dito sa company namin, which is mura ang pabahay and may pathway to PR at yung iba pang nabanggit ko kung matagal na kayo dito sa channel ko at napanood nyo yung mga videos natin na ginawa before. Ngayon, kung bago lang po kayo dito sa channel natin at isang video, dalawang video lang yung napanood nyo at may nakita kayo or may napanood kayo na video na may nabanggit ako, para po malaman ninyo dahil dun sa mga kababayan natin na ngayon mga hindi na maririn nyo, ang dami nagsasabi, Sir Perds, baka pwede kami dyan, pwede ba kami lumipat dyan, kailangan namin ng LMIA, wala kami experience, sir baka pwede mo kaming i-repair. Ngayon po, ang tanong, nagtanong ba sila, sir magkano po ba ang rate diyan? Wala silang idea kung magkano yung rate. Nagtanong ba sila, kumusta naman po ang kalakaran diyan? Nagtanong ba sila, kumusta po ang samahan diyan? Kumusta po, etc. etc. Wala silang tinatanong na gano'n. Kasi ano, focus lang nila, LMIA. And then yun nga sabi ko sa inyo, pag nakuha na yung LMIA, ayun na. At nakapasok na, nalaman na yung tunay na sistema dito. Marami po kasi dito before, nakakuha ng LMIA, pagkakuha ng work permit, umaalis. Kasi nga sa umpisa pa lang, ang habol nila is yung LMIA. Hindi nila muna inalam ano ba yung real situation dito. And then pag na dito na nag-start na magtrabaho, doon na sila nadi-disappoint din, sabi nila, hindi pala ako tatagal dito, lilipat na ako. Nabanggit ko na po yan doon sa mga unang videos natin na may mga ilan dumating dito, 3 months, 4 months, 5 months, maalis na. After they get their working permit. Ito yung pinagkakaabalahan ko ngayon, kaya hindi din ako masyado makagawa ng vlog. Kasi nakuha ko siya sa Vancouver. Nak, harita nak. Come here. Oh. Huh? Liligo na, nak? Liligo na? Liligo na, nak? Wanna take a shower? Gusto mo pumasok? Nagpupo ka na, nak? So, habang nag-aantay kasi ako ng mga application natin na talagang as in napakabagal ngayon, marami din akong iniisip. Aside from work na wala ng pahinga, ang nangyayari sa akin, bahay, trabaho na lang. Hindi na ako makagawa ng vlog, hindi na ako makapag-edit, even lumabas, tingnan yung buhok ko, napakahaba na. So, ito ay isang example na talagang yung pahinga namin dito, gaya nga nasabi ko sa inyo, yung the whole week na may pasok kami, putol-putol yung tulog namin. I-idlip ka ng 1 hour to 2 hours sa tanghali, and then sa hapon 1 hour to 2 hours sa hapon. Minsan nga parang papasok ka na, di ka pa nakakatulog. So putol-putol yung tulog namin. So ito yung gusto kong explain sa inyo para may idea kayo. Hindi yung basta bara-bara lang kayo na, Sir Perds, kailangan namin ng LMIA, gusto namin makapasok dyan. Then pag nadito na kayo, doon yung malalaman yung sitwasyon. Gusto kong i-share sa inyo, hindi ito paninira, hindi ito ay para i-discourage kayo. Gusto ko malaman ninyo, and then kung kayo talaga ay desidido at kaya nyo yung mga sasabihin ko, then yun, kung gusto nyo talaga at may bakante na dito, makakapasok kayo dito, makakapag-apply kayo dito. Mamaya sasabihin ko sa inyo, kasi may mga nagtatanong, saan pwede magpasa, pwede po bang direct, pwede po bang pumunta diyan sa farm ninyo, etc. Sasabihin ko po lahat sa inyo yan. Paliliguan ko lang to kasi nagwawala na, nag-iingay na. Actually, magkasundo na kami. Ang problema ko lang sa kanya, di ko siya makontrol pag may nakikita ang ibang tao, tinatahulan. Kaya paliliguan ko lang to para maiwanan ko na ulit sa kwarto. Shower tayo na? Shower? Madali lang siya kasi kasuhin. So today guys, tutuldukan ko na yung mga tanong ninyo na kagaya na lang nito ha. Saan pwedeng magpasa ng application dito? Pwede po ba undirect? Pupunta daw sila dito mismo sa farm at magpapasa sa mismong employer. At tinatanong yung salary, kung overtime pay daw ba, holiday sick leave, at may mga nagtatanong din po, pwede po ba yung no experience, open work permit, yung permanent residence na. So isa-isahin po natin yung mga yan. Ang hirap po kasing mag-explain sa mga kababayan natin Pilipino kapag sinabi mo yung mga negative sides, like yung mga hindi nababayarang overtime, yung mga existing hours, yung holiday, etc. Ang isasagot ng mga kababayan natin Pilipino,
Magpasalamat ka na lang kabayan, kahit papaano sumasahod ka. Magpasalamat ka na lang kahit papaano kumikita ka ng maayos. Kami nga dito sa Pilipinas nagtsatsaga sa minimum wage, ganang-ganan. Huwag ka nang maging ungrateful. So yun po yung sasabihin ng iba nating mga kababayan. Ngayon, kung kayo po na dito na inside Canada, at alam nyo po talaga yung rights ng isang temporary workers dito, doon nyo po marirealize kung ano yung inyong mga karapatan, kung tama ba o nalalabag ba, kung may mali ba dun sa sistema, sa kontrata, kung nasusunod o hindi, dun nyo po yun malalaman kung tama pa ba yung ginagawa sa inyo. So, nasa atin na po ang desisyon kung kayo magi-stay or hindi, kung kayo magrereklamo or magi-stay na lang kayo hanggang makuha yung permanent residence application. So, wala tayong itatama do sa mga taong sarado ang isip at hindi nila maintindihan kung bakit tayo nag-i-stay sa isang trabaho na hindi naman perpekto pero kahit papano mayroong kapalit na nag-aantay sa ating future. So sasagutin ko yung mga nagtatanong, saan po pwedeng magpasa dito sa amin? Yung mga bagong subscriber natin na hindi nakapanood ng mga previous vlog natin, na nabanggit ko na po kasi ito lahat, iisa-isahin ko na lang po ulit dito para maintindihan at maunawaan, kasi may mga nababasa ako na waiting daw sila dito sa gagawin kong vlog na to para maunawaan nila kasi maraming interesado na maka-apply dito. So una na tanong, saan pwedeng magpasa? Kung gusto nyo pong magpasa dito while waiting na makapasok po kayo sa mga dairy farm, not just dito sa aming farm, even do sa iba't ibang farm po dito, may chicken farm, may poultry farm, may dairy farm, may kung ano-ano pa po, may food counter din. Magpasa po kayo kay Kel Hansen, ilalagay ko po sa screen yung kanyang calling card, diyan po kayo magpasa. Actually si Herbert, dati siyang galing Alberta, nun pumunta siya dito, kay Kel Hansen siya naka-apply papunta po dito sa farm na to. At yung mga ibinato ko kay Kel Hansen, dun din po nakakuha ng work ng farm worker, ng dairy farm, poultry farm, at kung ano-ano pa po. So yung mga nagtatanong saan po pwede kayong magpasa ng resume, dun po kay Kel Hansen, kasi po itong aming company ay kay Kel Hansen kumukuha ng tao. Even kami po, si Kel Hansen din po ang nag-process ng aming working permit dito. Ngayon, sa mga nagtatanong po, pwede po ba undirect? Pupunta daw sila dito, kakausapin yung employer namin, magpapasa sila ng resume. Nabanggit ko na rin po ito, napakaraming beses na. Kasama pa si Herbert pa mismo yung nagsabi. Pupunta sila dito, yung mga may mga nakaturis, naghahanap ng LMIA, may mga yung maghahanap ng malilipatan, di na marirenew, i-entertain po kayo ni boss, walang problema. Pag nadito at nakita nyo si boss, i-entertain kayo. Ang problema, pag nag-iwan kayo ng resume, shoot sa basurahan pag alis ninyo. Maraming beses ko na po yan nabanggit. Dati may mga pumupunta dito, mga nasa 12 tourists. Tinanggap naman niya yung mga resume. Kaya lang makikita mo yon after that, nasa basurahan na. So hindi po niya yun ikikip, kasi nga alam niyo, lalo na't kompleto yung tao. Kasi unang-una, kung kailangan niya ng tao, nandiyan si Kel Hansen. Anytime kung kailangan niya ng farm worker, magpapasala siya ng mga resume kay Kel Hansen para yun ang kunin. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kay Kel Hansen siya kukontak kung kailangan niya talaga ng tao. Kaya doon sa mga nagtatanong kung pwede po ba ang direct, tanungin ko po kayo kung matagal na po kayo dito sa channel natin. Di minsan po ba, sa tagal ko na rin po ditong nagbablog sa sa farm na to, may nabalitaan po ba kayo na nag-apply po dito na hired na direct? Di sana po nabanggit ko na sa inyo, ito si bago to, direct to, nagpunta lang dito. Wala pa po kayo nabalita na nakarating po dito, naka-apply po dito, na bago kaming kasama na nag-apply po dito ng direct. So sana nasagot ko, pwede po bang mag-apply dyan ng direct? So pwede po kayong pumunta dito, pero sabi ko nga po sa inyo, kung kayo po ay magpapasa kay boss, shoot lang yan sa basurahan. Kasi mostly yung mga gusto magpasa, walang experience, yung parang gusto lang makahanap ng LMIA, galing food counter, galing kung ano-ano, syempre po, hindi kayo ipaprioritize ni boss. Kung ang alam niya, kasi alam ni boss danas na niya. Food counter, ibang mga trabaho, nagpunta dito, nakakuha ng LMIA, and then suddenly, tumakas, umalis, lumipat, naghanap ng panibagong employer, dala-dala yung working permit. So alam niya na ginagamit lang itong farm para makakuha ng working permit. About sa salary naman po, ang inoffer po sa amin nung dumating kami dito is 18. Then yung mga nauna sa amin dito, mga nag-alisa na, mga na-PR na, puro 18 din sila. And then nagkasundo sila, nagpirmahan sila, and then ipinarating nila kay boss na nahingi sila ng increase. Ang isinagot daw sa kanila ni boss, hindi ko maibibigay yung increase na kailangan ninyo, na gusto ninyo. Kasi kung tutuusin,
pwede naman daw siyang mag-hire ng Mexican. Kasi yung Mexican daw, mas mura yung kuha niya, madali lang ma-hire. So anong nangyari, yung mga humingi ng increase hindi na aprubahan kasi nga sabi ko nga po sa inyo, kaysa mag-increase siya ng sahod ay kumuha na lang siya ng panibagong temporary workers na mas makakasave siya. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, walang tumatagal dito na yung mga na-PR na or yung mga locals kasi nga ayaw ni boss ng nga mas mataas yung sahod tapos yung trabaho is pare-parehas lang naman. Sinubukan na po nila. Marami nang nagsubok dito na magpa-increase kaya nga lang hindi in-increasean kaya nangyari naglumipat na lang. So tanong naman nung iba sa overtime pay daw po. Sa overtime pay naman po hindi po bayad dito. Gaya nga nung mga nabasa yung comment kanina. Sobra-sobra na kami sa oras hindi po binabayaran. Nung mga nakaraang taon, nung unang taon namin dito, ikalawang taon, pagkatapos naming mag-milking, tumutulong pa kaming magtanggal ng tarpaulin. So kung anong oras kami mag-out, bayad po yun. Then pagpasok nitong 2024, nabanggit ko na rin to, pagpasok nitong 2024, ipinix yung oras namin dito sa milking. So yung oras ng pagmi-milking namin, kailangan matapos within 4 hours. So kapag may natumbang baka o nagka-problema, nagka-trouble, nagka-error yung machine, lumabot kami ng 5 hours, 6 hours, so wala na kami itutulog. Hindi po bayad yun. 4 hours pa rin po ang bayad, ipinix na nila. So yun yung nagiging problema namin. So kaya iniiwasan namin magkaroon ng trouble. Kaya nga lang, nung mag-meeting kami, nababawasan ng baka na hindi naman nasunod, ang nangyari, dumami pa rin lalo. So dumadami yung baka, humahaba yung oras na hindi bayad. So pinapalagpas na lang po namin yan. Lalo pa, sabi ko nga sa inyo, naka-apply na kami ng PR. Yung iba kasi po, hindi nagre-reklamo dahil wala silang application ng PR. So kinakailangan nilang mag-stay dahil nga para sa working permit nila, para may status sila. Yung iba dinala na yung pamilya nila dito. So kung magrereklamo sila, ang iniisip nila, mahihirapan sila makahanap ng trabaho. Okay, maka-apply sila ng vulnerable open work permit. Alam po nila yan. Na-explain ko na sa kanila yan. And then yung holiday po dito is hindi bayad. Yan, para sa kalaman ng lahat. Kaya baka akala ninyo, yung baka kasi ang masyado yung naroromantasize na, napakaganda niya, nakikita ko yung video ni Kuya Perds. Palagay-lagay lang ng ganun, paganangganan lang. Iba po yung reality sa nakikita nyo lang sa video. Kaya nga po ito ine-explain ko po sa inyo ngayon. Kasi yung mga ibang lahi, yung mga Mexican naman po, wala silang planong mag-apply ng PR, kaya po sila nag-i-stay dito. Kasi anytime pwede naman silang bumalik ng Mexico. Pero may kasama pa rin tayong Pilipino na hindi pa nakaka-apply ng PR kasi hindi siya nakakapag-asikaso ng requirements niya. So wala siyang choice kundi mag-stay dito kasi dito nakasalala yung papel ng kanyang family na dinala dito na wala pa siyang application ng PR. Alam ko po mayroong mga magko-comment dyan na sasabihin ninyo walang mga abuso kung walang nagpapaabuso. Pero madalas ko din pong idinidiscuss sa inyo na kapag ang inyong employer na nakuha ay abusado, then hindi tama magpasahod, and then may physical abuse, may verbal abuse, or may sexual abuse, or kung anumang abuse, and then wala pang pathway to PR, so hindi na balanse. Sabi ko nga po sa inyo, dito po, hindi man perpekto, pero dito natin makukuha yung ating hinahangad na permanent residence application at kahit papano nakakaipon naman tayo dito dahil sa murang bahay at nakukuha natin kahit papano yung mga karne-karne, malapit lang ang trabaho. So kaya kahit papano nag-stay po tayo dito. Kaya doon sa mga nagtatanong, Sir, pwede po ba kami dyan? No experience po kami. May mga nagpunta na po dito, no experience, parang binaliwala lang po ni boss. Ngayon, paano makaka-apply yung no experience? Ang sabi ko nga po sa inyo, pwede po kayo dito kung halimbawa may aalis na. Aalis na ako, aalis na yung mga kasama ko, naghahanap ng ipapalit. So parang kami po, wala po kami experience. Yung umalis dito na PR na, kami po yung in-repair na kapalit nila. Kasi ika nga bago sila umalis, i-train nila kami. So pag alis nila, marunong na kami. Yung po bang ika nga hindi nababakante yung trabaho kasi nga po yung baka hindi pa pwede nang hindi gagatasan kaya every 4 hours kami nagmi-milking. At doon sa mga nagtatanong naman po ng mga open work permit, PR na dito na daw yung mga family. Ito po yung opinion ko lang ha, maaring mali ako, tama kayo, pero ito po yung personal kong opinion. Kung kayo po ay PR na at kayo po ay dito papasok, so malamang dito na yung family ninyo. So kung dito na yung family ninyo, hindi po kayo pwedeng tumira dito sa 120 na accommodation. So malamang uuwi kayo sa family ninyo. So para sa akin lang po ha, talo kayo. Bakit? 3 beses kayong pabalik-balik dito para mag-milking. So gasolina, talo na kayo doon. Ngayon, kung PR na kayo, magtsatsaga po ba kayo sa $18 per hour? Yun po yung tanong ko.
And then, kaya nyo po ba na 3 times kayong bumabalik-balik dito? Babalik kayo ng umaga, babalik kayo ng hapon at ng gabi. Madaling araw na kayo uuwi. So, putol-putol po yung tulog ninyo. Babiyahe pa kayo ng babiyahe. Hindi naman kayo makakatira dito kasi nga ito po ay workers accommodation. So, katulad namin, if ever pong nandito na yung family namin, aalis na rin po kami dito sa bahay na to at kukuha na kami ng mas mataas na renta. So, kaya nga sabi ko sa inyo, kung sa tingin ninyo, $18 per hour, lumipat ka ng bahay, tumaas na yung renta mo. Magtsatsaga pa po ba kayo dito? Unless may magandang offer na ibibigay sa'yo, yung bigyan ka ng bahay na mura-mura, na kasama yung family mo, or medyo dagdagan yung per hour. Yun po inabanggit ko na nung mga nakaraan. So sana guys, nasagot ko yung mga katanungan ninyo at pasensya na rin kayo at medyo busy ako at ito lang yung aking kahit papano yung naging libangan habang nag-aantay tayo ng ating application na medyo matagal na. At saka may mga maganda akong na-receive ngayong letter, sasabihin ko na lang sa mga susunod na araw kasi medyo busy ako, di ako makagawa ng vlog at may nakabakasyon pa kami, so wala pa kaming maayos sa pahinga. Pero pagbalik nun, balik na uli kami sa schedule namin. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. So sana guys, nasagot ko yung mga tanong ninyo. Pasensya na, sobrang busy lang talaga. Balikan ko kayo kapag medyo naka-recover na. Pansin nyo, haba na ng buhok ko at saka lubog na yung mata ko dahil wala nga kaming maayos sa tulog. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.